Ayun, may ano na naman tayo. Kakalikutin. So, dumating na yung ating front rack. Guys, sorry parang medyo maingay. May nagko-construction kasi sa kabilang bahay. May nagbabarena. So, yun, balik tayo dito. Ito na yung, yung front rack natin. Galing pa tong Indonesia. Yung box niya, guys, grabe. Parang pinulot lang to sa basura. Parang bulok na bulok. Hindi ko alam kung ano, kung dahil sa shipping nito o ano. Grabe, sobrang ano niya. Kalunos-lunos yung itsura ng box. Pakita ko lang sa inyo ito, yung pag-unbox. Ayan, ang dumi oh. Di ba? Imagine niyo yung box parang pinulot lang sa basurahan. So, ayan. So, may mga bracket siya. No? Dalawang spare na bracket pero hindi pa natutupi. Tapos, ito naman yung ano niya. Yung kanyang pinaka paa. Oh, ayan. Tapos, ito yung rack na mismo. Maganda naman yung tsura niya. Yung kahoy, maganda. So, ayan. Ikakabit natin yan dito. So, ipipreview natin. So, ayun mga tol, babalik muna ako, ano muna ako, magpi-POV mode muna ako. So, ayun. May mga in-adjust na ako dito. Kagaya nito. Ang original nito, tatlo, di ba? Tatlong butas. Ayan. Ginawa ko na lang siyang dalawa. Ayan. Yung quality talaga ng ano nila, masasabi ko medyo di talaga panalo. Manipis, sobrang nipis ng ano niya. Siguro in the future baka palitan ko to, itong bracket na to. Ayan. So, pinutol ko siya. So, yung dalawa na lang. Tapos, ito yung mismong rack. Sa rack medyo may problema din ako eh, no, tabingi. Hindi pantay. Oh, shoutout sa iyo, seller, no? Yung quality medyo yung craftsmanship medyo talo tayo. Ayan, tabi-tabingi. So parang anong nangyari dito, masama ikabit lang. Tapos yung welding niya, hindi ganoon din ka-okay. Parang tinipid sa welding. No? Konti-konti. Magaang siya, magaang. Ano to eh, tube. Hindi to solid na bakal, so tube. Kaya magaang. Ang nagpabigat lang dito itong kahoy. So yan. Tingnan natin, malaman natin kung hanggang kailan to tatagal. Ang gusto ko lang kasi sa kanya, maliit lang, oh. Parang hindi ganun kalaki. Ayan. Ayun, oh, tabingi. Ay, okay lang. Ang presyo nito sa Shopee, nasa 1.4 ganyan. Mura siya compared sa ganitong klaseng rack. Pero siguro kung ako, ang masasuggest ko, doon ka na sa kilala talaga. Kagaya nung yung mga TP na, kahit yung TP version 1, pwede na yun eh. O kaya yung yung sumunod, kung gusto niyo ng quality talaga, yung 2,000 mahigit, ayun, medyo okay yung mga gawang aluminum. So, ayun. Ngayon, ang kailangan natin, mga tol, ito, niready. Wala kasing kasamang tornilyo to. Kaya ako na lang nag-provide. Buti na lang may nakita ako mga tornilyo sa ano ko. So, pang motor to eh. Ito na lang gagamitin natin. Yung mga allen. Ito na lang gagamitin natin. Tapos, yung ito pala, hindi to nakarekta sa axle o dun sa hubs. Ayoko kasi ng ganun, yung parang yung typical na nakarekta dun sa axle ng hub. Ang gusto ko is gamitan ito. Clamp. So, ika-clamp na lang to dun sa tinidor o sa fork. So, yun ang gagawin ko. Ang ayoko kasi pag nakarekta dun sa axle, halimbawa, magpapalit ka ng gulong, tatanggalin mo yung gulong, nahahasilan ako. Kailangan kasi lalaylay to pag tinanggal mo yung gulong. Gusto ko talaga nakapirmi na siya. So, ayun.
Ito may extra bracket sila para dun sa ano, sa kabitan ng ano, ito, sa front brake, no, sa fork. Yung ano, ah, yung bracket na ikakabit natin dun sa ano, mapapansin yung may uka. Inukahan ko na siya kasi, huwag sana kayo magagalit. Lalagyan ko ng front brake. Ayan o. So, luma na to na front brake na nakalawang na eh. So, sa mga, ano dyan, mga solid fixed gear na hindi gumagamit ng preno, patawarin nyo ako. So, maglalagay na ako ng preno kasi ang plano ko talaga sa fixed gear natin is gawin siyang beater bike. So, pang ano talaga siya, pang pamalengke. So, pag may inutusan ako ng ni commander, yun ang gagamitin ko. Kaya patawarin niyo ako, kaya kailangan ko maglagay nito dahil ayoko mabasag ang itlog. So, imagine niyo kung may itlog ako dito, no? Tapos bigla akong nag-skid o kaya bigla akong nag-hop sa likod, hindi mababasag yung binili kong itlog. So, lagot tayo kay commander. Kaya spare me. Kaya kailangan ko nito. Actually kinabit ko na yung ano eh, yung lever. Ayun oh. Ayun. Mamaya papakita ko sa inyo. So, ayun guys. Mapapansin nyo may ano, may nilagyan na ako marking. Actually bago ko to i-record o i-video, nagano na ako, nagsukat-sukat na ako. So tinaray ko na siyang ikabit tapos uh, sinukatan ko siya. So para pag nag-record ako, ano na lang, assemble na lang siya. So ayan. Ayan yung markings niya. Pentel lang naman. So uunahin natin ikabit yung pinakapaa. Ayan. Medyo malit kasi yung tornilyo kaya medyo mahirap siya ikabit. Fast forward na natin. Yan. Ang pangit ng talaga dito sa ano, sa yung ganyang klaseng ano, pag naka-clamp is yung ano, yung pwedeng kung naka-bike skin yung tinidor mo, pwedeng malukot yung bike skin mismo. Or worst, yung pintura ng fork baka masira. So, ito kasi mas gusto ko eh. Dati kasi gear ko dati, sorry, naka ano ako, naka TP na version 1 na rack. Pag nagtatanggal ako ng gulong, nalaylay, so naiirita ako. Lalo na pag may laman, halimbawa naplatang ka, tapos may laman yung rack mo. So, ayun. So, ito yung caliper, no? Yung front brake natin. May preno eh, no? So, naglagay lang ako ng spare. Ayan pala, yan ang purpose kaya bakit may uka. Nakita nyo ba yon? Mamaya papakita ko pa sa inyo na malapitan. So, ayan, naikabit na natin. Fast forward lang din ulit. Ayan. So, yung clearance no ng gulong dun sa bike rack, gusto ko talaga medyo mababa lang, konti lang. Mag-level dun sa ano, sorry. Mag-level dun sa baba ng head tube. Ayan. Ang pangit kasi pag masyadong malaking clearance, no, parang nakaangat. So, mas gusto ko yung ganyan, mababa lang din. Ayan. Yun ang talaga yung clamp, no, parang ang dumitingnan. Parang madaming mga sabit-sabit. Ayan. Sabit lang natin yan. Mabilis. Mabilis lang. Ayan. Yung clamp pala na yan, marami kayong mabibili niyan sa hardware o sa Ace Hardware meron yan, mga clamp. Usually sa ano yan eh. Kung di sa plumbing, dun sa gardening. So, check lang natin kung pantay. Ayan. Ayan siya.
Hindi ko pa masyado siya higpitan talaga. Baga, kailangan lahat may lapad ko muna para hindi mahirap mag-adjust. Ayan. Yun lang talaga yung ano, yung medyo nakaka-disappoint lang dito. Bukod sa quality ng bakal, ay yung ang issue ko lang naman talaga dito yung paa, masyadong manipis yung bakal tapos yung pintura. Pati rin yung ano, yun nga, yung craftsmanship. Hindi pantay-pantay yung pagkaka-assemble ng mismong rack. Pero pag sa malayo, okay naman siya tignan eh. Mukha naman siyang malinis. Ayan. So, ayan yung ano, yung test natin hihigpitan muna natin yung ano, sa gitna. Ayan, yung pinakagabitan ng rack. Ayan. Ayan. Medyo magalaw siya, pero pag nahigpitan mo na talaga lahat, mababawasan na yung paggalaw niya. Ang pinaka-importante na dapat higpitan dyan ay yung nasa clamp doon sa tinidor. Kasi nga, siya yung naghahawak ng ano eh. Nasa kanya yung weight. Lalo na pag may laman yung rack mo. May 5 kilong bigas ka dyan. Dapat talaga mahigpit na mahigpit yun. Para kapit na kapit. Yan. Yan. So, nihigpitan ko na yung nasa clamp. Yan. Yun no, ingay no. Babare na. Yan, ninigpitan na natin yan. Siguro, ano, hindi ko na patatagalin yung pinakapaa niya. Makapalitan ko na kagad yan ng mas matibay-tibay. Kasi sobrang nipis talaga niya. Kaya ko nga siyang kaya ko nga siyang baliin ng kamay lang kahit di ka gumamit ng vice grip o ano, sobrang lambot niya. So ayan, so ipitan lang natin yan dito sa caliper. Hindi na yan gagalaw, paikpit na yan siya. Ayan, yung may uka. Pansinin nyo. Iniwasan natin na wag magtama yung caliper dun sa bracket. So, ayun. Ayan, hindi na masyadong magalaw. Ayan, di ba? Tapos, ganyan yung tsura niya ngayon. Okay na rin. Approve. Tapos, ito na. Yung pinaka-last na gagawin natin ay ikabit yung brake cable. So, nasukat ko na lang ko na rin yan. So, naputulan ko na siya. Plug and play na lang yan siya. Ayan. Uy, thank you nga pala dun sa shoutout dun sa sumagot dun sa kung anong brand nung handlebar na yan. Sabi niya, level up daw. So, shoutout sa iyo, tol. Thank you. So, ayun. Ayan. Konting adjust lang. Ayan. Ayan, tapos na. O, di ba? Hindi na masama eh. Ayan. Yung mga dyan, galit sa front brake, huwag nyo na lang tingnan. Skip nyo na lang. Wala, talagang kailangan ko yan eh.
Ayan, no? Okay naman. Yun. So, ayun guys, no? Thank you sa panonood. Pasensya na kayo na maingit talaga sa background. Ayun nga, sabi ko na itong fix gear natin, gawin na lang natin ano, pang beater bike. Kumbaga, pangharabas. Wala kasing tricycle dito sa amin na palabas. Kung lalabas ka ng highway, malayo lalakarin mo, especially sa palengke. So, kailangan ko talaga tong ano, tong pang errands. May motor naman ako pero alam mo yun, parang mas masarap pa rin mag-bike eh. Ayun guys, so thank you. So ipakita ko sa inyo ano, yung finished product natin. So, okay. Sorry pala guys no kung hindi ko to ma-POV o ma-video na nagra-ride ako kasama yung face gear. Ah, hindi talaga ako pwede ngayon mag-bike dahil medyo malala yung injury ko sa lower back. So, kailangan ng therapy. So, matagal-tagal na therapy. So, pero hopefully soon, makapag ano tayo ng mga riding, na nagra-ride tayo kasama tong fixed gear o pati tong ibang mga bike natin. So, ayun lang. Thank you. Sana na-enjoy nyo tong video na to. Maraming salamat sa inyo.